Sa gabi ito, tayo po muna ay magpasiyasat sa ating Panginoon. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat, di man karapat-dapat. Sa kabanalan mo, biyaya at kaawaan, biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko. O aking Jesus, minsan pa po natin ulitin. Siyasatin mo, Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat. Sa kabanalan mo, biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko. Lumalapit, di man karapat-dapat, di man karapat-dapat. Sa kabanalan mo, biyaya at kaawaan, biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko. Lumalapit, di man karapat-dapat, di man karapat-dapat. Sa kabanalan mo, biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko. O aking Jesus, ay nakamtan ko, ay nakamtan ko. O aking Jesus, ay nakamtan ko, ay nakamtan ko. O aking Jesus. Hallelujah, Lord. Siyasatin mo nga, Panginoon, ang aming mga puso sa mga oras na ito. Kung may nakita kang mga kasalanan naming nagawa sa maghapon naming ginagawa, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa gabing ito. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na buhay, na hindi nagbabago sa aming buhay. Kaya sa gabing ito, prepare mo ang aming mga puso, ang aming kaisipan, Panginoon, sa gabing ito, sa aming pagsamba. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa amin. Samahan kami, Panginoon, ng Santong Espiritong Banal, Panginoon. Kaya
pamamagitan. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Tunay nga, Panginoon, na iparanas mo sa amin ang iyong presensya, ang iyong kalwalhatian, ang iyong kadakilaan, Panginoon. Ikaw ang kikilos sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa gabing ito. Samahan kami, Panginoon, lagi ng Santong Espiritu sa aming gawain ito mula simula hanggang matapos, Panginoon. At maging, Panginoon, sa maghahayag ng iyong banal na salita ang aming Pastor Peter Obiena. Bigyan mo siya, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo na maipahayag ang iyong fresh revelation, Panginoon, sa gabing ito. Ano man ang kapahayagan mo, tunay, Panginoon, na ikaw po ang kikilos, Panginoon, sa kanyang pagpapahayag. Itago mo sa iyong krus, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Balutan mo ng iyong makapangyariang dugo ang iyong gawain mula simula hanggang matapos. At patuloy, Panginoon, na hindi hahadlangan ng gawa ng kaaway. Kinakas-out namin, Panginoon, lahat ng gawa ng kaaway, mga disturbances, out in Jesus' name, kapaguran, out in Jesus' name. Magkabahabahagi, out in Jesus' name. Ano mang gawa ng kaaway, kinakas-out namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ko. Satan, wala ka ng kapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Tunay na pinagtatagumpay mo na at inaangkin na namin ang katagumpayan, kalakasan sa gabing ito. At patuloy, Panginoon, sa gabing ito, idaloy mo ang dakila mong pag-ibig, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, sa namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagdakilat pa sa salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Alam ko po, ang bawat isa sa atin ay pagod. Amen po ba? Pero hindi po ito hadlang sa pagpupuri natin sa ating Panginoon. Amen? Nagpupuri ang puso! Hindi ko hahayaang bato ang magpuri. Ang pag-ibig mo ay aking aawitin. Ano man ang kanilang sabihin, ano man ang kanilang sasabihin, ikaw ay patuloy na sasambahin. Alam kong ika'y naroon sa gitna ng nagliliyab na apoy, kaya't walang ibang itat at patuloy na nagpupuri ang puso ko. Walang hanggang pagsamba. Nagpupuri ang puso ko. Walang hanggang pagsamba. Ang alay ko, hindi ko hahayaan. Hahayaang bato ang magpuri. Ang pag-ibig mo ay aking aawitin. Pag-ibig mo aking aawitin. Ano man ang kanilang sasabihin, ikaw ay patuloy na sasambahin. Alam kong ika'y naroon sa gitna ng nagliliyab na apoy, kaya't walang ibang itatanghal. At patuloy na nagpupuri ang puso ko. Walang hanggang pagsamba. Nagpupuri ang puso ko. Walang hanggang pagsamba. Let the people sing nagpupuri. Nagpupuri ang puso ko. Walang hanggang
may pagkakataon po nagpupuri. Nagpupuri ang puso ko, walang hanggang pagsamba. Ang alay ko, ang alay ko, ang alay ko. Walang hanggang katapatan sa buhay namin, Panginoon, ay lagi mong laan. Kaya, Panginoon, Ikaw ay pupurihin namin sa awit. Narito dahil sa biyaya mo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong narito dahil sa biyaya mo. Narito dahil sa habang buhay magpupuri sa iyo. Habang buhay magpupuri. Minsan pa po nating awitin walang hanggang, walang katapatan, katapatan. Sa buhay ko'y lagi mong laan, lagi mong narito dahil sa biyaya mo. Dahil sa biyaya, habang buhay magpupuri sa'yo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kadakilaan, ang iyong kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, walang hanggang katapatan, walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, ay magpupuri. Pupurihin ka sa awit, pupurihin. Itataas ang aming tinig, taas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalwanitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di Let the people sing, pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan,
Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin, pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, tanging ikaw. Pupurihin, Dalakilain dakila ka. Dakila ka. Ika'y Diyos na banal. Sa puso ko'y maghari ka. Come on, church, open your mouth. Tayo po ay magpahinga sa presensya ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, dakila ka. Ika'y Diyos na banal. Ika'y Diyos na banal. Sa puso ko'y maghari ka. Maghari ka. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Sa'yo'y alay ang aming pagsamba. Sa'yo'y alay ang aming pagsamba. Dakila ka. Panginoon, karapat-dapat ka pong purihin. Karapat-dapat ka pong pasalamatan. Sapagkat ikaw po ay dakilang Diyos. Ika'y Diyos na banal. Ika'y Diyos na banal. Sa puso ko'y maghari ka. Maghari ka. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Sa'yo'y alay ang aming pagsamba. Ang sa huling pagkakataon po, let the people sing, dakila ka. Dakila ka sa buhay ko. Dakila ka. Ika'y Diyos na banal. Ika'y Diyos na banal. Sa puso ko'y maghari ka. Sa puso ko'y maghari ka. Dakila ka, Panginoon.
po namin binabalik sa iyo. Pinakamataas sa papuri at pagsamba. Minsan pa nga po nating palakpakan ng Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Minsan pa nga ho natin palakpakan ang ating Diyos na buhay. Sa gabing ito, hindi hadlang ang kapaguran, hindi rin hadlang ang lahat ng nararanasan natin para hindi tayo makapagpuri sa Diyos. Amen po ba? Minsan pa nga natin palakpakan ang ating Diyos na buhay. Sa gabi pong ito ay makibukas po tayo sa aklat po ng 2 Korinto, Kapitulo 1, talatang 3 hanggang 7. Yan. So buksan po natin ang ating mga Biblia sapagkat wala kayong makikita sa harapan. Yan. So hindi kayo makakita ng anumang mga bersikulo ngayon. So tutok po tayo sa pakikinig. Tutok din tayo sa ating pagbuklat sa mga Biblia po natin. Amen po ba? So sige po, basahin po natin. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahapis. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapigatiyang dinaranas ninyo tulad namin. Verse 7, kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. 2 Corinthians chapter 1, verse 3 hanggang 7. Yan. Sa gabi pong ito ay nais ko ibagi sa atin ang salita ng Diyos na pinamagatang the God of all comfort. Ang Diyos ng kaaliwan. Ang Diyos ng kaaliwan. Sino po sa atin ang maraming pagtitiis? Marahil ay wala pong isa man na narito ngayon nang walang tiisin. Amen po ba? Marami ho tayong tinitiis. Amen po ba? Tinitiis ang lahat ng sakit sa katawan. Tinitiis ang lahat ng sakit ng kalooban. Tinitiis ang lahat ng sakit ng kaisipan. Tinitiis ang lahat ng tiisin sa buhay na ito na ating ginagalawan. Alam niyo po, sa buhay natin, kapag tinignan po natin sa buhay ni Apostol Pablo, ito pong 2 Corinthians chapter 1 ay pangalawang sulat ni Apostol Pablo ito. At dahil nga si Apostol Pablo ay hindi makapunta
At sa unang sulat niya ay nawala ang sulat na isinulat ni Apostol Pablo. At ito po ay he suffered a lot. Bakit? Sapagkat kino-question ang kanyang pagiging apostol. Marahil sa bawat isa sa atin ay may mga nagko-question sa mga pagiging Kristiyano po natin. Amen po ba? Some people are persecuting us. Kristiyano ba yan? Hello? Ganyan bang mga Kristiyano? Yan. Binabantayan ang bawat kilos, bawat salita ng mga Kristiyano. Kaya nga si Apostol Pablo, dahil sa kanyang maraming karanasan, ay ang kanyang pasimula rito ay inaaliw niya ang mga taga-Korinto. Na kung saan ito po ay nagdulot din ng encouragement sa kanila. Sa panahong ito na pangalawang sulat niya na isinulat niya para sa mga taga Macedonia, taga Corinto, yung church ng Corinth ay ito po ay nagpapakita na si Apostol Pablo sinasabi niya ang Diyos ng kaaliwan sa kabila ng maraming kapighatian. So alam niyo po ba na ang mga nararanasan ng mga Kristiyano na kapigatian dito sa lupa, ito po ay hindi maiiwasan. Hindi maiiwasan. Unavoidable ang lahat ng mga suffering na nararanasan po natin. Ito ay parte ng ating buhay sapagkat sa daigdig na ito, we have a fallen world. Pero ito po ay, hindi po ito ang ating permanenteng kalalagyan. Permanenteng tirahan. So pansamantala lamang ang ating pamamalagi sa lugar na ito. Kaya nga, magalak po kayo. Kung tayo po ay nandito ngayon at dumadanas po tayo ng mga pagsubok. So dalawa po ang makikita po natin dito na kung saan yung suffering and comfort ay makikita po natin sa sulat ni Apostol Pablo na nagre-resulta ng, tingnan po ninyo, sa verse 3 ay, babasahin ko po siya sa Ingles. Ang sabi po rito, ang sabi rito sa verse 3 and 4, ang sabi niya, "Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus, the Messiah. He is our merciful Father and the God of all comfort, who comfort us in all our suffering so that we may be able to comfort others in all their suffering as we ourselves are being comforted by God." So tingnan po ninyo yung suffering and comfort. Mahirap pong mangyari na tayo po ay nagsasuffer and then we are being comforted by the Lord. Amen po ba? Hindi nyo ba napansin na kapag ka minsan ay hindi mo na kaya, biglang papasok ang Panginoon. Gagawa siya ng sitwasyon na tayo po ay maaaliw.
Hindi ito gawa ng tao. Ito ay gawa ng kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sinabi ng talata, He is a merciful Father, merciful God, and the God of all comfort. Hindi ho tayo karapat-dapat na tumanggap ng kaaliwan, pero tandaan po natin, dahil sa biyaya at habag ng Diyos, because He is a merciful God, hinahayaan niya na tayo po ay dumanas ng mga pagsubok, mga trial sa buhay natin, para tayo po ay matuto. Para tayo ay tumatag. Para tayo ay lumakas. Para tayo ay dumanas ng tinatawag na kakaibang experience. Sometimes, alam niyo po ba na we are praying, Lord, tanggalin mo na itong mga suffering na ito. Tandaan po ninyo, God will never allow that. Hindi niya aalisin ang mga suffering na meron po tayo sa ating mga buhay. Alam niyo po ba kung ano ang hindi niya babaguhin yung sitwasyon na tayo po ay merong mga suffering sa buhay? Sometimes parang iniisip na natin, bakit ganun? Kristiyano ako eh. Bakit ganitong hirap-hirap ng buhay? Meron na po bang nagsabi ng ganon? Sa buhay natin? Natanong din natin na ang sarili natin ay talagang parang kinu-question na natin yung sarili natin, yung pagiging Kristiyano natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kinu-question natin, bakit ang daming suffering? Mga kapatid, hindi hayaan ng Panginoon na alisin yung sitwasyon na yan. That we are experiencing suffering. Why? Because God wants to change our heart. Gusto ng Diyos na baguhin yung puso natin. God doesn't want to change our situation. Ang Diyos, gusto niyang baguhin yung ating mga puso. That is why God allows suffering. Kaya nga kung mapapansin natin doon, pag talagang hindi na natin kaya yung suffering na merong comfort na nararanasan tayo. And this is the reason why God allows us to comfort by Him. Inaalaw niya na tayo po ay comfort niya na talagang minsan magugulat ka, uy, galing ng Panginoon. Tapos ipapatotoo natin. Alam niyo po ba na katulad na sinasabi rito, sa verse 4, inaaliw niya tayo sa ating mga kapigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, ay makatulong naman tayo sa mga nahapis. Mga kapatid, hindi tayo nakaranas ng mga hapis ng ating mga buhay para habang buhay nating maranasan yan. Tandaan po natin, may mga pagkakataon na kapag ikaw ay talagang gusto mo nang gumibap, diyan papasok ang Panginoon. I-encourage ka niya. I-encourage ka niya. How many times sa buhay ko, na minsan may mga pagkakataon na parang, Lord, parang bibitawan mo na yung salitang, pero i-comfort tayo ng Panginoon. Gumagawa siya ng sitwasyon para yung ating mga puso na pagod dahil sa mga nararanasan natin. Bibigyan niya tayo ng pag-asa. Amen po ba? May mga pagkakataon na wawalan tayo ng pag-asa. Yes. Aminin natin ito sa hindi. Sometimes we lose hope. Pero tingnan po ninyo, ang mga apostol, sabi ni Apostol Pablo, sabi niya sa verse 5, sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap, dahil sa aming pagkikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Amen po ba? Maraming mga paghihirap, pero tandaan po natin, ito po yung gustong makita ng Diyos sa atin.
sa ating mga paghihirap ay gusto ng Diyos na makita po natin yung kung paano po natin titignan properly. Keeping suffering in its proper perspective. Paano mo ba tignan yung mga suffering na dinadanas po natin? Gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng proper perspective sa mga suffering na nararanasan po natin. So being a Christian, ito po ay mga challenges sa buhay po natin. Kaya nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 2. Ano po ang sinasabi ng 2 Timothy? Chapter 3 verse 2. Sinasabi po rito na ang mga tao ay magiging makasarili at 12. 3 verse 12, sorry po. 3 verse 12. Gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo. Ang masasama ay daranas ng mga pag-uusig. Ito ay katotohanan. So sa Ingles, indeed, all who desires to live godly in Christ, Jesus will be persecuted. Tayo po ay may suffering. May mga suffering tayo. Na kung saan sa family, we will experience persecution. Sa mga kaibigan, we will experience persecution. Sa mga ka-churchmate, even yung ibang mga simbahan, we will experience persecution. Pero tandaan po ninyo, kapag ikaw at ako ay tunay na talagang sumusunod sa ating Panginoon, ang magpe-persecute lang naman sa atin yung mga hindi talaga tunay. Amen po ba? Pagka tunay na Kristiyano ka, at tunay talagang mararanasan natin yung persecution sa buhay natin. Kaya maging handa po tayo dito. Yan po ang dapat nating makita. So, ilagay po natin sa kaisipan natin palagi. Sa Romans chapter 8, verse 18. While experiencing suffering, lagi mong ilalagay sa ating kaisipan ang Romans chapter 8, verse 18. Bakit? Sapagkat dito po natin makikita sa ating mga sarili na magiging positibo ang ating pananaw pagdating sa mga pagsubok. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi may hahambing sa kalwalatiang mahayag sa atin balang araw. Ang lahat ng mga kapigatian nararanasan natin, ang hirap-hirap ng buhay. Mga kapatid, ito po yung mindset. Kung mahirap ang buhay natin dito sa lupa, hindi ito kayang ikumpara sa mararanasan po natin sa kabilang buhay. Amen po ba? Kaya nga, habang dumadanas tayo ng pagtitiis dito sa lupa, ang laging kaisipan natin, darating ang araw. Pagdating ng panahon. Diba? Pagdating ng panahon. Diba? Darating ang panahon, ito po ay papawiin ng Diyos ang lahat ng mga luha sa ating mga mata. Galatians chapter 6 verse 9. Sinasabi rin na po sa Pablo na tayo po ay patuloy na manatili sa paggawa ng mabuti. Kasi habang ginagawa po natin ang mabuti, marami po ang magagalit sa atin. Sino na naka-experience ng ganito? Gumagawa ka na ng mabuti, masama pa rin ang tingin sa'yo ng iba.
Di ba? Amen po ba? Pero ano ang nais na sabihin ni Apostol Pablo sa pamamagitan, ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo? Huwag tayong manghinawa o magsawa sa paggawa ng mabuti. Kung alam mong ang ginagawa mo ay mabuti, habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, tuloy mo lang. Tuloy lang natin. Kasi sa paglilingkod po natin sa Panginoon, alam niyo po ba na hindi tao ang ating binibigyang lugod. Ang binibigyan lugod natin ay ang Diyos na nakilala natin. Kaya sila Apostol Pablo ay pagka tinignan po natin yung binasa natin kanina, ay makikita po natin na sa kanyang sulat na ito na pinapakita niya kung ano ang kanyang pakikipag-isa kay Kristo. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay maraming mga kapighatian. Kaya hindi ito may tatanggi na kapag ikaw ay nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, nagsimula kang sumunod kay Kristo, sigurado yan, marami kang kapighatian. Amen po ba? Kaya huwag niyong kukwestiyonin ang inyong sarili, at the same time ang Diyos, kapag kayo ay may mga kapigatian. Tandaan niyo po yan. Pero magtanong kayo, kapag ikaw Kristiyano ka, wala kang kapigatian. Amen po ba? Hello? Kapag ikaw Kristiyano ka, sinasabi mong Kristiyano, lumalakad ka dito sa daigdig na ito, at wala kang kapigatian, tanungin mo sarili mo, baka mamaya hindi ka lumalakad talaga sa Panginoon. Maliwanag ang sinasabi ng 2 Timothy, chapter 3, verse 12. Ang lahat ng mga nagnanais na maging tagasunod ni Kristo ay dadanas ng matinding pagtitiis. Persecution. Kaya nga kung tayo po ay sometimes makukwestiyon yung ating paglilingkod sa Panginoon. Ginawa mo naman lahat ng hindi ka naman nagkulang. Pero minsan, nakukwestiyon ang iyong paglilingkod. Amen po ba? Hello? Tama po ba nakukwestiyon yung paglilingkod natin? Kasi ang tinutukoy dito sa ating konteksto ay yung pag-question nila sa pagiging apostol ni Apostol Pablo. Maging yung mga kasamahan niya. Pero dahil nga sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo, matibay yung kanilang pag-asa. Kaya nga yung pag-asang ito na si Kristo na pinaniniwalaan nila ay nagdudulot ito ng napakaraming kaaliwan mula sa Diyos. Kaya bawat kapighatian, kung marami man yung kapighatian na nararanasan natin, marami ding kaaliwan ang idudulot ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. At kung makita ito ng marami, lalo na kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, binabahagi mo si Kristo, ito po ay pag-asa natin at nagiging kaaliwan din ng iba na kung saan magkakaroon din sila ng pag-asa. Katulad ng pag-asang tinanggap natin sa ating Panginoon. Kaya sa buhay po natin, the more na marami po tayong kapigatian habang naglilingkod tayo sa Panginoon, tandaan po natin, hindi may tatanggi maraming kaaliwan. Katulad ng testimony ni Sister Joy kahapon. Sa totoo lang, yung aming oras, napaka-hectic. Hectic, sobrang hectic yan. Pero naglilinis ako ng bahay. 2 araw na akong nag-general cleaning. General cleaning hindi ho siya minor cleaning. General talaga. Kasi binaligtad ko yung bahay. Sasabihin ng asawa ko, Daddy, ganitong oras, 10:00, kailangan umalis tayo. Oo, alis tayo. Buhat ng ng mga bangko. Sabi ko, sige Jerome, baba natin to.
Talagang tinitignan ko yung oras. Daddy, kailangan nating makarating doon ng ganitong oras. Oo, sige. Tapos ulit yung iba. Sabay takbo. Naligo muna pala ako. Pagkaligo, sabay andar ng sasakyan, takbo. Tinatanong ko kay Mrs. Mami, tignan mo sa ano? Tignan mo sa Waze. Alam niyo po ba na papunta pa lang kami. Struggle ako doon sa ano eh. Kasi talagang pagod yung katawan mo tapos pupuntahan mo, hindi mo alam. Hindi ba napaka yon, ang tindi ng suffering nun. Di ba? Suffered yung mind ko nun. Tapos, nung time na tumatakbo na ako, takbo, ang tulin ko dahil gusto kong maabol yung yung oras niya eh. Biglang may tumawag. At yung Waze, Mami, asaan yung Waze? Wala akong makitang Waze. Takbo kami. Talagang, sige lang, diretso lang. Akyat ako ng Skyway. Sabi ko, saan tayo bababa? Nag-i-struggle yung isip ko, hindi ko alam kung saan ang babaan namin. Dahil hindi naman ako pumupunta ng MOA. Ewan ko dito sa mga to, kabisado nyo ba yung papuntang MOA pag nasa Skyway? Kung saan ang babaan? Ha? Bendia yung alam nyo. Hindi kami bumaba ng Bendia eh. Bumaba kami doon sa entertainment, world. Doon kami bumaba. Pagbaba namin doon, hindi namin alam. Saan kami pupunta? Hindi ko alam yung papuntang MOA. Buti na lang, may mga pulis doon sa gilid, ang dami nila. Misis ko, may kausap ulit. Mami, baba mo yung salamin mo, kausap. Talagang sabay eh. Sumasabay yung habang nagtanong ako, binaba naman niya. Sir, magandang tanghali po, saan po ba yung yung MOA? Ay, lampas na po kayo, sabi nung pulis. Pero sa totoo lang, hindi kami lumampas. Hindi namin nadaanan. Bakit? Kasi galing kami sa Skyway. Saan po ba kayo galing? Galing po kami sa Skyway. Ay, hindi nyo po nadaanan. Dapat kumanan kayo, sabi niya. Hindi sa madalit salita, sabi niya, bumalik po kayo dyan at dire-diretso kayo, matutuntun na ninyo yung MOA. Diretso kami. Eto na po. Tumawag yung kausap ni Sister Joy, sabi niya, Prince Baker. Hindi na gano'n siya. Prince Baker, sinusundan namin yung Waze. Prince Baker. Prince Baker. Alam niyo po ba na tinuro naman yung Prince Baker? Hinahanap ko parking. Wala akong paparkingan. Hindi ko alam kung paano ako magpapark. Sabi ko, Mami, dahil winaze mo yan, Prince Baker, bumaba ka na dyan at hanapin mo yung kausap mo. Hanap ako ng parking. Alam niyo po ba nakapag-park ako sa 5th floor? Talagang hinanap ko talaga kung saan nagtanong-tanong ako. Nagtanong-tanong ako. Alam niyo, minsan sa buhay natin, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero salamat yung comfort ng Panginoon. Nung matagpuan ko po yung parking, medyo nalubag yung kalooban ko. Nalubag talaga. Lalo na, nung nakakain ako kasi nagugutom na rin ako. Gutom ako. Sa totoo lang. Gutom ako nung nagdadrive ako dahil pagod, gutom, lahat. Naramdaman ko nung araw na yun eh. Tapos naano pa ako sa misis ko na talagang, pero naka-waste ka, tapos biglang may tatawag, mawawala. Hindi ko na alam. Minsan ganyan tayo sa buhay natin. Parang nadidistract tayo sa ating buhay Krisyano. Amen po ba? Maraming distraction. Maraming distraction sa buhay natin. Amen po ba? Aaminin po ba natin yung mga pangyayari sa buhay natin?
maraming distraction. Pero wag ho kayong magpa-distract. Keep on moving. Amen po ba? Magpatuloy tayo. Kaya nga ako, nagpatuloy ako, hinanap ko yung parking. At nakarating ako sa 5th floor. Nung makarating ako sa 5th floor, ngayon naman, hahanapin ko naman yung Prince Baker. Problema na naman ito, nasa 5th floor ako. Prince Baker, nasa baba. Di, hanap na naman ako. Praise the Lord. Nakita ko yung Prince Baker. Pero hindi ko makita yung misis ko. Hindi ko makita. Eh di, hanap ako. Nakatalikod. Nung nakita ko misis ko, ayun na, nalubag na yung kalooban ko. At lalo na, nung makita ko yung pagkain, ang sarap. Nasa harapan. May comfort. Ganun sa Panginoon. Minsan, na-struggle tayo, marami tayong mga struggle sa buhay, at bibigyan ka ng comfort. Amen po ba? So, na-struggle ako noon, pero nung makita ko yung pagkain, ang sarap ng pagkain na in-order. Libre pa. Di ba? Hindi ka na nagbayad, libre pa yung pagkain. Meron ka pang bit-bit pa uwi. Di ba? Oh, saan ka pa? Pero eto na naman, pag uwi po namin, meron pang isang pupuntahan. Pupunta kami ng Makati. Ang sasakyan po namin, walang gasolina. Walang gasolina. Nag-init yung makina. Eh di ba, ang daming mga struggle sa buhay. Purihin ang Panginoon. May nakita akong total. Kasi nasa Baclaran eh. Paakyat na sana ako ng yung, di ba, yun eh. Pa-SLEX, tsaka yung papuntang, Ayala. So, nakita ko yung nagpakarga ko doon. Tapos, nilagyan ko ng langis. Kasi kinakapos ng langis yun eh. Kumakain ng langis eh, ng kotse. E di, tapos pinultang ko na rin. Napuno na. So, na-comfort na naman ako doon. Wala na akong agam-agam, wala nang Ngayon, papunta na naman ng Ayala. Eto na. Nung nandun na kami sa hindi ko alam kung saan ako aakyat doon sa Uy, Mami, ano ba to Mandaluyong? Pupunta tayo ng Makati. Ay, patingin nga. Pinindot uli ni Sister Joy. Tumatakbo na kami. Ayan na yung Ayala. Eto na yung struggle. Diba? Dami ng struggle. Sa madalit salita, habang tumatakbo ko, merong kasunod na yung gitgitan sa kalsada. Sa madalit salita, nakipag-gitgitan ako paakit ng Ayala. So pagdating ng Ayala, eto na po, hahanapin namin yung Starbucks. Starbucks. Di sa madalit sabi, yung Starbucks na hinahanap namin, nakarating kami. Nakarating po kami. Tapos di binaba ko doon sa Starbucks Sister Joy. Tapos pumarada ako, nagbayad ako ng 60 pesos. Alam niyo po ba, wala pang 2 minuto, Sister Joy lumapit sa akin. Dati hindi to. Nagbayad na ako ng 60 pesos. Hindi pala yung pinunta namin. Di wala na yung 60 pesos. Sabi ko sa kanya, anuin mo yung address, maigi. Tanungin mo maigi yung address para sigurado tayo. Sige, tingnan mo muna. Sandali lang, wala pang binibigay eh. Di tumakbo na naman ulit ako. Para lang yung oras namin, hindi kami magipit sa oras. Takbo na naman kami ulit. Alam niyo po ba na nagkamali ng liko. Hindi naman siya one way. Imbes na liliko ako doon sa minsan kasi yung waste, wasting time eh. Oo. Ang galing ka mo. Nung lumiko ako doon, nagkamali ako, mas malapit na pala yun. Yung nilikuan ko. Eto na pala. Kaya lang, eto po ang stress na naman ulit.
nung naiatid ko siya doon, walang parkingan. Walang parking. Eh di na-stress na naman ako noon. Hindi ko alam saan ko ipaparada yung sasakyan. Di ginawa ko, nakita ko merong sabi ni Daddy, ayun sa BDO ka na lang. So pinauna ko na siya, sige punta ka na doon. Pupunta na lang ako sa BDO. Eh di pumunta ako sa BDO. Nag-withdraw ako ng konting cash. Kasi wala akong pambili ng Starbucks eh. So nag-withdraw ako doon. Tapos nakiusap ako doon sa Sir, pwede bang makiparada muna rito? Sabi niya, sige. Saglit lang ha. Oh sir, saglit lang. Di sa madaling salita, lumubag na naman yung kaloob. May parking na ako. Amen po ba? May parking na ako. Eto na. Di naantay ko si Sister Joy, naka-order ako ng Starbucks. Natapos. Di relax ako, nag-Starbucks ako, umiinom ako ng kape. Malamig. Pauwi na naman kami ulit. Kailangan naming makarating ng before 4 o'clock. Bago mag-alas 4. At doon, hindi ko alam kung saan ako dadaan, EDSA or sa Manila. Sabi kasi nung gwardiya, nung nagtanong ako, Sir, saan po ba yung malapit yung Skyway dito? Sabi niya, Sir, pagka pumunta ka dito sa Manila, sobrang traffic dyan. Pero dito papunta yung sabi niya, tinuro na niya. Tapos, dito sa EDSA, mag-EDSA ka na lang, walang traffic. Ayan na, struggle ako eh. Ako driver eh. Misis ko, nakaupo lang siya. Alam niyo po ba na, dinagano siya ng ng Waze, yung Google Map. Maya-maya sabi niya, Daddy, malulobat na ako. Yun na lang cellphone mo. Naiset na niya eh. Papunta na kami ng EDSA dun sa niya. Alam niyo po ba na, yung sa akin nung pinatay niya yung kanyang Google Map, yung sa akin ang pinalitan, nag-iba ng ruta. Papuntang Manila. Sabi ko, pambira, iba pala tong dinaanan natin. Pero purihin ng Panginoon. Na-comfort na naman uli ako. Alam niyo po ba na yung pinagdalan sa amin ng Waze, kasi nagpatay na si Sister Joy, iba yung papunta doon eh. Dahil nung pinatay niya, nagre-route. Iba na yung dadaanan. Di sinunod ko yung sa akin, yung Waze ko. Alam niyo po ba nung mapagtanto ko, bakit pa Manila yan? Dinala kami sa Manila. At alam niyo po ba yung sinasabi ng gwardiya na matraffic? Hindi traffic. Nakarating kami sa Skyway. At nung nakaakyat na kami ng Skyway, wala pang alas 4, nakarating na kami ng bahay. Hindi ba comfort yun? On time kami nakarating. Nagtuloy na naman ako ng ayos sa bahay. Inayos ko na naman uli yung bahay. Inayos ko na naman uli yung bahay. Tapos Sister Joy, meeting siya. Na-comfort din siya kasi bakit? Kahit ako. Kasi yung oras niya eh. At the same time, sa prayer meeting, nandun po ako sa tabi. Eh, Sister Joy, habang nagtuturo siya. Tinitingnan ko lahat ng mga nandoon. Di comfort na naman. Ano ang gusto kong i-point sa bawat isa po sa atin? A lot of suffering na dinadanas natin sa buhay natin habang tayo ay sumusunod sa Panginoon. But God is the God of comfort. Alam niyo po ba, the more na tayo po ay maraming mga suffering, the more din na marami ring mga comfort na ibinibigay ng Diyos sa atin. Tignan po ninyo yung sinasabi po rito. Sa Romans chapter 5 verse 3 hanggang 5,
But we also glory in suffering because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Nadidevelop po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga the more na maraming suffering sa buhay po natin, maraming struggles. Praise the Lord. Amen po ba? Kasi maraming comfort na ibibigay ang Panginoon sa atin. Sa verse 3, ang sabi rito sa verse 3 ng 2 Corinthians chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comfort us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Mga kapatid, kung saan tayo kinomfort ng ating Panginoon, yun din ang gagamitin ng Panginoon para tayo ay gamitin niya to comfort others. Amen po ba? So we will become an instrument of God. That the God whom we believe, the God who comfort us, He will continue to comfort us, then we will become a blessing to others. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon kung marami tayong mga suffering. Amen po ba? Maraming suffering, marami ding kaaliwan ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya tingnan niyo yung mga kwento ko, kada suffering may kaaliwan. Di ba? Hindi nyo nakita yung kwento, nung una nahirapan ako dun sa Starbucks. Pero pagkatapos ng Starbucks, nakainom ako ng Starbucks na kape. Yung malamig. Yan. Na-comfort ako habang nandoon. Pero pag-alis namin, discomfort na naman ulit. Di ba? So, tingnan nyo. Ang ating Panginoon, hindi niya hahayaan na yung ating kalooban ay manatiling stress. Hindi niya hayaan yung ating kaisipan ay talagang nagugulumihanan. Gagawa at gagawa ang ating Panginoon to ease or eliminate our feelings of grief and distress. Kaya nga, sa Philippians chapter 4 verse 7, sinasabi ni Apostle Paul, the peace of God which surpasses all comprehension. So yung kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon, yun po yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya si Apostol Pablo, alam niya, bagamat maraming mga suffering na dinanas si Paul sa kanyang buhay. So tingnan po natin, gusto ko pong makita po natin yung mga suffering na naranasan ni Apostol Paul sa kanyang buhay. Para tayo po ay maging aware din sa buhay natin. Pero si Paul is a great example na naglingkod sa Diyos, pero talagang makikita natin yung kanyang pag-asa. Sa 2 Corinthians 11:23 to 28, ito yung mga naranasan ni Paul. Are they servants of Christ? I speak as if insane. I more so, in far more labors, in far more imprisonment, beaten times without number, often danger of death. 5 times I received from the Jews 39 lashes. 3 times I was beaten with rod. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have spent in the deep. I have been on frequent journeys in dangers from rivers, dangers from robbers, dangers from my countrymen, dangers from the Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, dangers on the sea, dangers among false brethren. I have been in labor and hardship, through many sleepless nights, in hunger and thirst, often without food, in cold land, exposure. Apart from such external things, there is the daily pressure on me of concern for all the churches.
Tignan niyo yung katindi ng naranasan ni Paul. Pero mga kapatid, ano ang gustong sabihin sa atin ni Apostol Pablo? Gustong i-point out ni Apostol Pablo na merong God of comfort. Kahit na marami tayong mga suffering na nararanasan, there is a God of comfort. Kaya nga, sa buhay po natin, the more na marami tayong mga experiences sa buhay na it seemingly we are hopeless, always look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Bakit? Kasi siya po yung talagang pag-asa natin. Kaya tingnan po ninyo yung sinabi ni Paul. Sa verse 6, kung naghihirap man kami, sa 2 Corinthians verse 1 to 6, chapter 1 verse 6, kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikakaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapigatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Mga kapatid, yung pag-asang tinanggap natin kay Kristo, ito po yung matatag na pag-asa natin at mga taong makakakita rin sa atin ay magiging pag-asa rin po nila sa kanilang buhay. Amen po ba? Gusto niyo po bang maging instrumento po tayo ng pag-asa ng Panginoon? Pag-asa sa Panginoon? Amen po ba? Tayo ay binigyan ng pag-asa ng Diyos sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay merong pag-asa. Kaya nga natatandaan ko po yung mga kabataan noon na sinasabi nila, Pastor, bakit nung naglingkod kami, wala kaming pera palagi? Sila mismo nagsabi, nung hindi kami naglilingkod, ang dami namin pera. Totoo po yan. Marami silang pera. Kasi bakit? Marami silang racket. Pero nung sila ay nakakilala sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, righteous na ang kanilang galaw. Hindi na sila gumagawa ng mga racket-racket. Kasi bakit? Tinuwid na sila ng Panginoon. Yan yung kaibahan. Pero tandaan po natin, it is more blessed pag ikaw ay nasa Panginoon. At ito'y napatunayan ko sa buhay po namin. Amen po ba? Kapag may pangangailangan tayo, katulad nga na sinasabi ni Sister Joy, pray. Mag-pray lang po tayo. Kailangan mo ng ganito, pray ka. Amen po ba? Amen po ba? Marami po tayong kailangan. Kailangan natin ang pampatayo ng church. Marami po yan. DRT, campsite, Pangasinan, Tarlac. Kaya po ba yan? Kaya. Kaya ni Lord yan. Tayo lang po ay patuloy na magtiwala sa ating Diyos na nakilala. Kaya lahat po ng kailangan po natin. Alam niyo po, sa prayer, maging si Moses yung kanyang prayer. Ang prayer po ni Moses, eto po ha, pakinggan niyo pong maigi. Sa prayer ni Moses, sabi niya, Lord, if your presence doesn't go with us, we will not leave this place. Nung sila ipapunta na doon sa lupang pangako. Bago sila umalis ng Egypt. Marami po silang tinawid na mga imposible na mangyari sa kanilang buhay. Pero when they pray sa Diyos na nakilala nila, ang Diyos ay tumutugon. Kailangan nila ng pagkain, sinustain sila ng Panginoon ng pagkain. Di ba? Nanawa na nga sila sa mana. Humingi sila ng karne. Binigyan sila ng karne. Nanawa din sila sa karne. So, hindi sila pinagkulang ng Diyos. Tubig, hindi rin sila pinagkulang ng Panginoon. Tsinelas, hindi na pudpud ang tsinelas nila. Kaya nga naghahanap ako ng ganun sandalyas na hindi na pudpud. Biro mo, 40 years, hindi na pudpud. Kaya naghahanap ako, kaya bili ako ng tsinelas.
Tinitingnan ko kung alin dito sa mga ito yung ginamit ng mga Israelita noon. Kasabit? Nagpa. Pero hindi napudpod ang kanilang sandalyas. Talagang makikita natin kung gaano ang Diyos ay talagang siya po ang nagpo-provide ng lahat. Amen po ba? Kaya nga maging po yung lakas po natin. Alam nyo, sa totoo lang, nakita ko na kapag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, even sa lakas, mga kapatid, hayaan mong magtiwala ka kay Kristo. Bakit? Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Marami tayong pagod. Amin po ba? Sino rito ang hindi napapagod araw-araw? Taas ang kamay. Parang ako lang ang hindi napapagod araw-araw. Lahat po tayo pagod. Pero tandaan po ninyo, kapag ikaw ay patuloy na nagtiwala sa Diyos na nagbibigay ng lakas, aaliwin po tayo niyan. Amen po ba? May kaaliwan yan. Habang ikaw ay nai-enjoy natin yung presensya ng Panginoon, lumalakas po tayo sa ating mga ginagawa. Hindi mo kapapaguran ang lahat ng mga ginagawa po natin. Amen po ba? Magtiwala po kayo sa Diyos na ating nakilala. He is our strength. Mga kapatid, ako sa totoo lang talagang, sabi ko nga, sa panahon lalo ngayon, ibang klase ang panahon ngayon. Ang lahat ng tao, they are all in a hurry. Nagmamadali sa umaga, nagmamadali sa gabi. Lahat nagmamadali. Mukhang gusto nang pumunta kay Lord. Lahat nagmamadali ang tao. Totoo po yan. Pero alam niyo po ba, let us calm our spirit sa Panginoon. Bakit? He is the God of all comfort. Mga kapatid, kung tayo ay nararatel sa buhay natin, maraming klase ng ratel sa buhay. Hindi mo alam kung paano mo hahabulin. Pero tandaan po natin, believe sa Panginoon, na nakilala po natin, magtiwala po tayo. At tayo po ay gagamitin din ng Panginoon to comfort others. Amen po ba? Kaya wag po kayong malungkot. Tingnan niyo yung katabi niya, sabihin niyo, wag kang malungkot, kapatid. Di ba? Yung mga pagod natin na yan, sumamba ka sa Panginoon ngayon, papawiin ng Diyos yan. Amen po ba? Pero kapag hindi ka sumamba sa Panginoon ng totoong pagsamba, madadagdagan ang pagod mo. Oh, totoo yan. Sambahin natin ang Diyos. Pasalamatan natin, Lord, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Kasi habang sinasamba mo ang Panginoon, gumagaan yung spirit natin. Lahat ng mga nagpapabigat sa balikat natin, ang mga spiritual wickedness in the high places, lahat yan. Talagang pabibigatin, anong pabibigatin? Hanggang sa ikaw ay umayaw. Pero tandaan po natin, sambahin mo ang Panginoon. Naalala ko palagi yung kanta noon, sabi niya, si Bob Pitts, sabi niya doon sa awit, as we worship in your presence, there is healing. The Holy Spirit gentle touch is flowing. Jesus, we believe. Jesus, there is healing in your name. Merong kagalingan when we worship God. Gusto niyo po bang maranasan ito? Sinabi ni Paul yan sa verse 3, na kung saan purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon. Mga kapatid,
when we worship God, when we glorify God sa buhay po natin, lahat ng mga heaviness, pagagalingin ng Diyos. Amen po ba? Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Simulan mo. Buksan mo ang iyong bibig. And as we worship God, the Spirit of the living God will overflow yung ating spirit. Amen po ba? Gusto niyo maranasan? Shall we all arise? Hayaan mo sa oras na ito, patuloy natin sambahin ang ating Panginoon. There is mga kapatid, sa gabing ito, sambahin mo ang Panginoon. Purihin mo ang Ama ng ating Panginoon, Jesucristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Buksan mo ang iyong puso. Dadaloy ang kapangyarihan ng Panginoon to heal us. Mga kapatid, maniwala ka sa gabing ito. Yes, as you worship the living God, there is healing in His name. As we worship in your presence, there is healing. The Holy Spirit, gentle touch, is flowing. Jesus, we believe. Jesus, there is healing in your name. As we worship, in your presence, there is healing. The Holy Spirit, gentle touch, is flowing. Jesus, we believe. Jesus, there is healing in your name. Almighty Father, we lift our hands to you. We seek your power to heal as you would do. As we worship in your presence, there is healing. The Holy Spirit, gentle touch, is flowing. Jesus, we believe. Jesus, there is healing in your name. Mga kapatid, sa oras na ito, maniwala ka. As you lift your hands to God, believe it by faith. Merong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Yes, God, the God of comfort is comforting your heart. There is healing. Let the people sing as we worship. As we Worship in your presence, there is healing.
Jesus, there is healing in your name. Jesus, Jesus, we believe. Lahat ng naniniwala sa oras na ito, yes, believe it by faith. God is moving in your life. God is moving in your heart. Jesus, there is Holy Spirit, fall on me. I need your anointing. Yes, Lord. Come, Holy Spirit. Yes, we worship you, O God. Hallelujah, hallelujah. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. Come on. People of God, continue to reach the heart of God. Yes. Hallelujah. Drawing me closer to you. I feel your power. Yes, hallelujah. Compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Worship you. Come
Panginoon, na ibuhos ang kanyang presensya sa bawat isa sa atin. Kung ikaw ay pagod na pagod sa lahat ng mga gawain, yes, rest in God's presence. It's about time to rest in the Lord. Yes, feel the presence of God. Hallelujah, hallelujah. Come on, church. Feel the presence of the living God. Let's speak the heavenly language. Hallelujah. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Yes, oh God. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Father, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. We raise you up. We raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. Yes, oh God. Build your throne, oh God, so that we may worship you, God, in spirit and in truth. Throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are here. Standing here in the midst of us. We raise you up in our praise. As we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. We love you. Yes, hallelujah.
Father, we love you. Panginoon, sa oras pong ito ay pagkakataon namin na ikaw ay sambahin. Katulad ng sinabi ng Apostol Pablo, purihin namin ang Ama, ang aming Diyos, ang Ama ng aming Panginoong Jesucristo, na siya nagbibigay ng kaaliwan. Yes, kapatid, sa oras na ito, habang ikaw ay patuloy na sumasamba sa Panginoon, Jesus, we love you. We worship and adore you. Yes. Lord, salamat Panginoon sa iyong presensya. And as we worship you, O God, in spirit and in truth, O God. Yes, the peace that passes through all understanding flow sa bawat isa. Spirit, we love you. Spirit, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Come on, church, lift up your hands and sing to him. Glorify thy name. Glorify thy glorify thy name. In all the earth. Glorify your name. Glorify thy I give glory to your name. Yes. Oh Lord. Glory. Yes. Feel free to worship the living God. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah. Yes. God is healing you. Come on, worshiper of the living God. I give glory to your name. I give glory to your Let the people sing, I give glory to your name. Yes, sa oras na ito, worshiper. Yes, worship God in your heart. Worship God in your heart. Yes, I give glory to your name.
In your presence, O God, there is fullness of joy. In your presence, O God, there is peace. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa iyong pagbisita. Salamat Panginoon sapagkat ginatagpo mo ang iyong mga anak. Ginatagpo mo ang bawat isa. Because you are the God of all comfort. Kilala mo ang bawat isa. Sa panahon na namimigatan kami, ikaw ay laging nandyan sa tabi namin. Salamat po sapagkat ikaw ay nangusap sa iyong mga anak na ikaw ay nasa tabi namin palagi. Na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man hanggang sa katapusan ng daigdig. Kaya sa oras na ito, Panginoon, salamat sa iyong banal na Espiritu Santo na pumulo sa kulang tigang na puso namin, Panginoon. Yes. Palampakan natin ang ating Panginoon. Yes, praise the living God. We give you honor. We give you all the glory. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po nating ialay sa Panginoon ang laman ng ating mga puso. Nagpupuri ang puso. Hindi ko hahayaang bato ang magpuri.
suko. Di ko hahayaang bato ang magpunta. Di ko hahayaang bato